So ibig sabihin, kinlaro niya na mayroon palang oras. Pero wala siyang sinabi na hindi siya sang-ayon na i-impeach si Sara Duterte. Na sinakyan naman ngayon ni Marcoleta o ng Iglesia ni Manalo. Pause mo natin to guys ha, pause mo natin. Hindi nga ba sinabi ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment ng Vice President? O baka naman ipilabra, hindi mo alam ang tinatawag na rhetorical question. Gusto mo i-play ko uli ang sinabi ng Pangulo na it is not important, this is not make any difference to any single Filipino lives. Why waste time on it? So what will happen to somebody? File an impeachment. It will tie down the House, it will tie down the Senate, and it's for what? For nothing. None of this will improve a single Filipino lives. So why waste time on it? Kaya kung ako sa iyo ipilabra, makinig kang mabuti, huwag iyong pinapalala mo ang sakit mo sa katangahan. Bakit hindi ba ito naiintindihan ng marami, ipilabra? We are not stupid, ipilabra. Ito, pakinggan mo ha, kung talagang may utak ka nga, ipilabra. Pakinggan mo ito, yung sinabi ng Pangulo, ipi-play ko ulit. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? If somebody files an impeachment, it will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. O ayan ipilabra, sinabi na ng Pangulo na hindi makakatulong ang impeachment for any a single Filipino lives. So why waste time on it? Diba? Nadinig mo yun, ipilabra? Continue tayo. Ngayon, bobo pala eh. Wala palang utak yung leader ng Iglesia ni Manalo na nananakot ho sa akin ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. Ang gaganda nga po ng kanilang mga pagbabanta eh. Talagang Iglesia po ito ni Kristo, itong mga to. Talagang may pagmamalaki mo itong Iglesia ni Manalo na Iglesia ni Kristo, pati mga membro. Alam niyo ba kung anong sinasabi sa akin ng mga membro ng Iglesia ni Manalo? Pag nakita daw ako, pupugutan ako ng ulo. Pag nakita daw ako, papatayin ako. Pag nakita daw ako, etc., etc., etc. Ang ganda naman ng turo ni Manalo sa mga membro niya. Bilib na bilib naman talaga ako. Yan ba turo sa inyo ng Iglesia ni Kristo? Ang pagbantaan, ang gusto ninyong pagbantaan, takutin, ang gusto ninyong takutin, abay ginagamit nyo pa yung husgado, ginagamit nyo pa kung ano-ano, hala ka, eto na, hinahanting ka na, wanted ka na sa Iglesia ni Kristo. Ha? Pag nakita ka, papatayin ka, buti na lang kung iba makahuli sa, buti na lang kung hindi ako makahuli sa iyo. Mukhang napaghahalata po mga membro ng Iglesia ni Manalo na talagang mga iglesia talaga ng dyablo. Di ba? Halatang halata kayo. Kayo mga membro ng Iglesia ni Manalo, huwag yun ang gamitin. Ilabas nyo na yung tunay. Batayo nyo paggamitin yung tunay ninyong reliyon. Iglesia ni Manalo na mga siraulo, mga gago, nagkukunwari lang na mga lingkod ni Kristo, pero ang totoo, lingkod ng dyablo. Na kung saan hindi marunong sa salita ng Diyos. Pause mo natin to guys ha. Pause mo natin ulit. Ngayon, ayaw mong pagbantan ka. Ayaw mo rin na ginagamit ang batas sa mga taong gumagawa ng kabulasugan. Paglalapastangan, pagmumura, paninira, panglalait na walang humpay, at kung ano-ano pang mga masasakit na salita na walang habas ang iyong bibig sa kung ano ang gusto mo lang sabihin. Bakit ipilabra? Kung yung asawa mo kaya, mga anak mo ang lait-laitin, mura-murahin, anong mararamdaman mo bilang isang magulang? Matutuwa ka ba? Ganun ba? Tapos sasabihin mo, thank you for your compliment. Ganun ba? Tanga ka pala eh. Sa English ang tanga, stupid. Kung hindi mo alam, sa loob ng Iglesia ni Kristo, may mga sinusunod kaming aral at bawat isa sa amin ay nagmamalasakitan. Dahil kapag ka, inapakan mo ang aming kalingkingan, ramdam yan ng buo naming katawan. Kaya lang, hindi lang ang kalingkingan ang iyong inapakan, kundi ang ulo at ang buong katawan. Anong gagawin namin? Hahayaan ka? Sa kabaliwan mo, estupido? Tapos, babaliktarin mo ngayon na masama ang aral ng Iglesia dahil pinalagan ka? Anong gusto mo? Tularan ka ng marami? Maging huwaran sa madla? Sa pagmumura at pag-aalipusta? Mahiya ka sa balat mo.
Para kang aso, tahol ng tahol, na hindi makakagat. In short, wala nang bagang. Tuloy pa natin yung ginagawa niyang pagmumura. So, pasensya na po kayo ha. Medyo tumaas lang talaga ang presyon ko sa taong ito. Para kasing akala mo, nakapagpakain sa amin ng kahit isang dangkot. Tuloy tayo. Sa swangit na to. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo, Ka-Epi. Magagaling sa salita ng Diyos ang Iglesia ni Cristo. Tama. Magagaling mangaral. Pag nangaral pa nga, akala mo kung sinong matuwid eh. Ang sabi ng banal na spirit. Para pala itong si Iping asong umuungol no? Tuloy pa natin itong pag-ungol ng asong ito. Putang ina nyo ka. What? Alam nyo ba na ang reliyon ninyo, kung mahihambing sa kulto at sa gangster ay halos parehong-pareho? Yung pamamaraan, yung diskarte, yung galawan, talagang masasabi mong kulto. At hindi lamang kulto, masasabi mo talaga na para isang fraternity. Ha? Para isang fraternity na kapag ka may narinig ng konti, aba, gusto na agad pumatay, gusto na agad manakit, gusto na agad gamitin yung kanilang impluensya, gustong gamitin yung batas, gustong gamitin yung batas para lamang sa kanilang sariling interes. Ginagamit yung kanilang maimpluwensyang reliyon. Anak ng teteng. Pero, ano nangyari? Ano ang ending? Supalpal. Ayun, ganon siya tumahol, ganon siya manglait, ganon ang pag-iisip niya. Parang kulang talaga ito sa pansin o baka kulang sa pusdak. Well, bahala na ang may likha sa iyo kung kahabagang ka pa ba o hahanapin ka na lang namin balang araw at hindi na masumpungan. Pasensya na pero mukhang kahabag-habag ang sasapitin ng taong ito. So hanggang dyan na lang muna mga kababayan. Mga kapatid, patuloy lang tayo sa paglilingkod at pasakop tayo sa pamahalaan. At lalo na po sa namamahala po sa atin. Bahala na ang may likha sa kanya, sa taong ito. Sa kung ano ba ang narapat sa kanya. So bahala na ang may likha sa kanya. So bye for now. God bless.